paano maliligtas ng 4 na bata ang buong mundo sa isang alien invasion. Kala ko noong una pambata lang to, pero hindi. Promise hindi. Everybody's gone! Follow me. Never seen anything like them. It's Independence Day. It's June, Gabriel! Boy, get to punch his head. Sisimula itong lahat sa maraming batang a-attend sa isang camp na nasa gitna nga ng gubat para magbakasyon. Ayun nga lang, mauudlot yung pagbabakasyon nila nang magkaroon ng alien invasion. Dito na nga natin susundan ang 4 na batang mapipilitan ngang magsama-sama at kikilalanin nga nilang isa't isa para makaligtas at matakasan nga yung mga aliens, kung saan gagawin nila ang lahat para makasurvive, kung saan magkakaroon sila ng isang misyon na kung magagawa nila ito ay tuluyan nilang matatalo yung mga alien. Title ng movie, Rim of the World. Kala ko noong una family-friendly or mala Disney yung humor nito, pero hindi pala. May mga bastos or sexual sila mga jokes, may mga offensive or racist jokes, and ang dami ding beses na nagmura yung mga bata dito eh. Ito yung movie na halos minuminuto, meron silang jokes na mga binabato, and personally, effective naman and nakakatawa yung at least 60 to 70% ng mga jokes nila. Gulat nga ako na noong 2019 lang pala tong ginawa, kasi akala ko mas matagal na kasi nga, ang daming Viners dito eh. This was a very fun film to watch, natawa lang talaga ako ng tawa. It's a sci-fi comedy na nagawa nga nalang entertaining and fun, isang premise or plot na ilang beses na ngang nagawa. What makes it fun is that mga bata talaga yung mga bida dito. So para siyang mga movie dati na mga kids adventure kind of story, and ang saya nga lang niyang panoorin. Tatong pinagalo-halong This Is The End, Stand By Me, tsaka War of the Worlds. Kung usapang story, wala naman siya masyadong deeper meaning, para lang talaga siyang Disney or Cartoon Network type of story, maliban sa fact na hindi ko nga in-expect yung mga jokes na nilagay nga nila dito. What makes the story effective pa is that maganda naman yung chemistry ng mga characters, and in some way, lahat naman sila nag-grow within the story. Nga doon kay Alex, kay Gabriel, kay Zenzen, kay Darius, ibang-iba na sila pagdating nga doon sa dulo na nagustuhan ko nga yun kasi alam mo yun, may pinatunguhan yung adventure nila, yung mga pinagdaanan nila, and ang maganda pa nga doon, ang tumulong din sa kanila, yung isa't isa lang din. Siguro lang sobrang nakakainis and nakakabwisit itong si Darius doon sa first half ng movie. Siguro lang sobrang nakakainis and nakakabwisit nga itong si Darius doon nga sa first half ng movie, pero the rest, okay na rin naman siya. Masyado lang kasi siyang mayabang eh. In terms of CGI and VFX naman, okay naman. May mga times na pangit, pero most of the time, maganda naman yung itsura, lalo na nga doon sa mga aliens. Pina-pull off naman nila yung mga intense action sequences, yung mga parts na hinahabol nga sila ng mga aliens, na nagtatakbuhan nga sila, nakakabahan ka rin talaga habang nanonood, so kudos din sa director, writer, and editor nila. Puro lang I didn't like yung color grading nila, lalong-lalo na nga yung yellow tint, tong lugar nga na ang sakit lang niya sa mata panoorin. Yeah, would agree din na yung third act medyo cheesy, very cartoonish, and coincidental nga. Pero okay lang naman since the film isn't take itself seriously naman eh. So, it does work pa rin. Kasi what a coincidence naman na sa kanila nga napunta yung susi, tapos nakasurvive sila somehow doon sa mga aliens, tapos lagi nga sila nakakaligtas, and nagawa nga nilang matalo yung mga aliens doon sa may dulo, na medyo, galing naman nun. Pero kasi, I'm looking at the film as a comedy na lang na not to be taken seriously. Anyway, ayun, overall, simple and basic yung film, pero nakakatuwa siyang panoorin legit. Unless, hindi ka fan ng mga batang bastos, or ayaw mo ng mga batang nagmumura ganon, then, hindi ka talaga mag-enjoy dito. And ang title ng movie ay Rim of the World, and ang total rating ko for this film ay 6 out of 10.